Malamig ang hanging dala ng papalubog na araw, ngunit mas matigas ang ekspresyon sa mukha ni Aris Castillo habang nakatingin sa dambuhalang gate ng mansyon. Sa tabi niya, nakatayo pa ang tatlo niyang replika, sina Blaze, Cyrus, at Daniel. Pare-parehong matatangkad, biniyayaan na mukhang pangartista at may puot na nakatago sa ilalim ng kanilang mga mamahaling coat. 20 years, bulong ni Blaze, sabay ayos ng kanyang cufflink. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. 20 years bago tayo pinayagang tumapak sa lugar na to. Huwag kang magkakamali, Blaze, sabat ni Cyrus, habang nakatutok sa kanyang tablet. Ang mga daliri mabilis na tumitipa. Hindi siya nakatingin sa paligid. Tila may mas mahalagang binabantayan sa screen. Narito tayo. Dahil kailangan niya tayo. Nothing more, nothing less. Bumukas ang gate. Ang tunog ng bakal na nagkiskisan ay tila isang babala. Sa gitna ng malawak na hardin, nakatayo si Rick Castillo. Maaliwala sa mukha nito. Ang ngiting pang-politiko ay nakapaskil sa kanyang labi bago pa man siya makalapit. Sa tabi niya ay si Minerva na nakasuot ng cocktail dress na tila ba may party. Kahit na pamilya lang naman ang darating. Isabel, mga anak! Malakas ang boses ni Rick. Akmang yayakapin ang asawa ngunit isang bahagyang pag-atras ang ginawa ni Isabel. Hindi ito naging halata sa malayo. Pero, ramdam ng apat na magkakapatid ang panginginig ng kamay ng kanilang ina. Agad na tumabi si Daniel sa kanya. Hinawakan ang siko ng ina upang bigyan ito ng balanse. Masyadong mainit ang sikat na araw, Senador. Baka mas mabuting pumasok na tayo sa loob. Natigilan si Rick sa formal na tawag ng anak, pero pilit na tumawa si Minerva at lumapit. Masyado naman kayong seryoso. Halina kayo. Nakahanda na ang hapunan. Tiniyak kong masarap ang pagkain nyo rito. Hindi gaya ng nakasanayan nyo sa probinsya. Naglakad sila patungo sa main lobby. Ang bawat hakbang ni Isabel sa makintab na sahig ay tila pagtapak sa mga alaala ng kanyang pagkakaapi. Pinagmasdan niya ang mga chandelier at ang mga painting. Walang nagbago sa gara. Maliban sa mga litratong nakasabit. Wala na ang mga litrato nila. Pinalitan na ito ng mga kuha ni Rick at Minerva sa iba't ibang bansa. Maganda ang bahay mo, Rick. Wika ni Isabel habang dahan-dahang hinahaplos ang sandalan ng isang mamahaling sofa. Mas malaki kesa sa huling pagkakataong narito ako. Pinaghirapan ko ang lahat ng ito, Isabel. Ani Rick, habang iginigiya sila patungo sa dining hall. Gusto ko lang bumawi. Itong mansyong ito, tahanan niyo na rin simula ngayon. Basta ba alam niyo na ang usapan? Lumingon si Aris sa ama. Si Aris ang pinakatahimik, pero siya ang pinakamapagmatsyag. Ang usapan ay magpapanggap na maayos ang lahat para sa campaign mo next month. Huwag kang mag-alala, Senator. Magaling kaming sumunod sa script. Aris, mag-ingat ka sa pananalita mo. Mahinang banta ni Rick. Pilit pinapanatili ang ngiti para sa mga katulong na nakamasid. Nagsasabi lang kami ng totoo, Dad. Sagot ni Blaze. Habang tinitignan ng isang antigong orasan sa dingding. Ang oras ay mahalaga. Ayaw nating masayang ito sa mga kasinungalingan, hindi ba? Naupo sila sa hapagkainan. Ang tunog ng mga kubyertos ay tila musika ng isang tensyonadong katahimikan. Si Minerva, nakaupo sa kabisera. Tila'y pinapamukha na siya ang reyna ng tahanan. Habang si Isabel, piniling maupo sa gitna ng kanyang 4 na anak. Narinig ko matatalino raw ang mga anak niyo, Isabel. Pangungutya ni Minerva habang nagsasali ng wine. Aris,
Balita ko ay nagtatrabaho ka sa isang malaking law firm. Siguro naman ay alam mo kung gaano kahalaga ang discretion sa pamilyang tulad nito. Tumingin si Aris kay Minerva. Hindi siya ngumiti. Ang alam ko, tita, kung paano magbasa ng mga kontrata. Lalo na mga fine print na madalas ay nakakaligtaan ng mga tao. Namutla ng bahagya si Minerva. Hindi sigurado kung may pahiwatig ang binata. Lumingon siya kay Rick, pero abala ang senador sa paghiwa ng kanyang steak. At ako naman, singit ni Cyrus, habang pasimpleng tinatago ang isang maliit na device sa ilalim ng lamesa. Mahilig ako sa system. Mahilig ako magayos sa mga bagay na sira. Mabuti naman kung ganun. Ani Rick, sinusubukang pagaanin ang loob. Kailangan natin magkaisa sa susunod na linggo. May charity ball, ipakikilala ko kayo sa publiko bilang mga anak ko na nag-aral sa ibang bansa. Ayaw nating malaman nila ang tungkol sa pananatili niyo sa probinsya. Tumigil si Isabel sa pagsubo. Tumingin siya ng diretso kay Rick. Ang kanyang boses ay mahinahon, pero ramdam ang lamig. Ang katotohanan, hindi parang alikabok na pwedeng itago sa ilalim ng carpet, Rick. Pero sige, kung yun ang gusto mo, susunod kami. Naglakad si Isabel paikot sa lamesa pagkatapos kumain. Huminto siya sa likod ni Minerva at hinawakan ang balikat nito. Bahagyang napaigtad ang babae. Salamat sa hapunan, Minerva. Sana masarap din ang tulog mo ngayong gabi. Minsan kasi, ang mga lumang bahay, madaming naririnig na bulong sa dilim. Pagkatapos ng hapunan, nagtipon ang 4 na magkakapatid sa balkonahe ng kanilang silid. Malayo sila sa pandinig ng sinuman. Nalagay ko na ang signal jammer at keylogger sa router nila. Lahat ng email sa transaction ni Rick, dadaan muna sa akin bago makarating sa kanya. Ulat ni Cyrus sa mahinang boses. Good. Sabi ni Aris, habang nakatingin sa malawak na hardin sa ibaba. Daniel, siguraduhin mo na wala makakalapit kay nanay sa tuwing wala tayo sa tabi niya. Alam niyo kung gaano katuso si Minerva. Huwag ka mag-alala, kuya. Walang makakahawak sa kanya. Sagot ni Daniel. Ang kanyang kamaoy mahigpit na nakakuyom. Lumapit si Blaze. May dalang 4 na baso ng alak. Pero walang nagdiwang. Masyado silang kampante. Kala nila pera at posisyon lang ang habol natin. Kaya tayo bumalik dito. Lumabas si Isabel mula sa kanyang silid. Ang kanyang muka'y wala ng bakas ng pagod. Puro determinasyon na lamang ang makikita dito. Hayaan natin silang isipin yan. Gusto kong maniwala sila na kontrolado nila tayo. Dahil sa sandaling bumagsak ang kanilang depensa, doon natin sila uubusin. Maaga pa lang, ramdam na ang bigat ng hangin sa loob ng mansyon. Hindi katulad sa probinsya, nahuni ng ibon ang gumigising kay Isabel. Dito, tunog ng matutulis na takong ni Minerva sa marmol na sahig. Yun ang nangingibabaw. Nakatayo si Isabel sa garden, pinagmamasdan ng mga rosas na tila lantutay dahil sa sobrang kemikal na pampaganda. Huwag mong masyadong haplusin, baka malanta. Boses ni Minerva ang bumasag sa katahimikan. Nakatayo ito sa likuran niya, may hawak na tasa ng kape at nakasuot ng mamahaling tela. Masisela ng mga halaman dito, hindi gaya ng mga damo sa bukid ninyo. Dahan-dahang lumingon si Isabel. Isang tipid ng ngiti ang binigay niya. Ang mga halaman sa bukid, Minerva, matitibay. Kahit bagyuhin, hindi basta-basta namamatay. Pero itong mga rosas mo, isang maling gupit lang, tapos na. Naningkit ang mga mata ni Minerva. Ano bang kailangan niyo talaga? Huwag niyo kaming lokohin ni Rick. Alam ko hindi lang pagpapakita sa publiko ang dahilan kung ba't kayo nandito. Pera. Magkano ba kailangan niyo para bumalik na kayo sa pinanggalingan niyo? Pera? Isang mahinang tawa ang kumawala sa bibig ni Isabel. Lumakad siya palapit kay Minerva, sapat para maramdaman ng huli ang lamig ng kanyang presensya. Masyado mo kaming minamaliit. Hindi lahat ng bagay ay nabibili ng mga bariyan ni Rick. Isa pa, sino bang nanggulo sa nananahimik naming buhay sa probinsya?
Hindi ba't ang asawa mong mataas ang tingin sa sarili? Kinuyom ni Minerva ang kamao. Kung di lang kayo kailangan, umpisa pa lang kahit pag-apak sa damuhan hindi niyo magagawa dito. Samantala, sa loob ng library, kunwari ay nagbabasa ng libro si Aris, habang si Cyrus ay prenteng nakasandal sa pader. Ang mga matay nakapikit, pero ang mga daliri gumagalaw sa kanyang bulsa. Pinipindot ang isang remote device. May 16 na security camera sa ground floor pa lang. 4 ang blind spots. Ang isa ay nasa tapat mismo ng study room ni Dad. Bulong ni Cyrus. Siguraduhin mong walang may iwang footprints kapag pinasok mo ang cloud storage niya. Sagot ni Aris na hindi inaalis ang tingin sa binabasang batas tungkol sa conjugal partnerships. Bumukas ang pinto at pumasok si Rick, tila balisa. Anong ginagawa niyo dito? Kala ko ba'y mamamasyal kayo sa syudad? Naisip lang namin na magbasa. Sagot ni Blaze na kapapasok lang din. Bitbit ang isang tray ng juice. Masyado kasing tahimik ang bahay mo. Parang sementeryo na binudburan lang ng ginto. Tumingin si Rick kay Blaze. Sa 4, ito ang pinakamalakas ang loob mga Sara. Blaze anak, gusto ko lang maging komportable kayo. Mamaya may darating na sastre. Susukatan kayo ng suit para sa charity ball sa Makalawa. I want you to look like my sons. Like your sons. Sabat ni Daniel na biglang sumulpot sa likod ni Rick dahilan halos mapatalo ng senador. O para magbukang kagalang-galang ang apelidong matagal mong itinago. Pilit nang umiti si Rick, bagaman halatang nauubusan na ng pasensya. Umayos pa rin ito ng tayo. Daniel, matuto kang gumalang. Sa loob ng bahay na ito, ako ang batas. Batas? Mahinang saad ni Aris habang sinasara ang libro. Ang tunog ng pagsasara ng pahina ay tila isang hatol. Interesting. Akala ko kasi ang batas sinusunod. Hindi pag-aari na isang tao. Bandang tanghali, nagkaroon ng maliit na insidente sa dining area. Habang inihahanda ng mga katulong ang pagkain, pilit na pinapakialaman ni Minerva ang ayos ng buhok ni Isabel. Masyadong old-fashioned ang ayos mo, Isabel. Baka isipin ng mga bisita sa susunod na araw ay katulong kita. Sabi ni Minerva habang pilit sinusuklay ang buhok ni Isabel. Biglang hinawakan ni Blaze ang kamay ni Minerva. Ang higpit ng hawak, sapat para mapangiwi ang babae. Tita, ang nanay ko hindi kailangan mag-ayos para magbukang disente. Ang ginto kahit lagyan mo ng putik ginto pa rin. Pero ang tanso, kahit balutin mo ng diamante, amoy kalawang pa rin kapag pinawisan. Mariing sabi ni Blaze. Bitiwan mo ko? Bulyaw ni Minerva sabay hawi ng kanyang kamay. Rick, tignan mo ang mga anak mo, napakawalang galang, mga bastos. Dumating si Rick, pero bago pa siya makapagsalita, tumayo si Isabel. Inayos niya ang kanyang damit at tiningnan ng dalawa. Ang asawa niyang nagtaksil at ang babaeng naging katuwang nito sa panluloko. Hayaan mo na sila, Minerva. Sabi ni Isabel ng may otoridad. Masyado lang silang protective sa akin. Kayo kasi ni Rick. Masyado kayo nagiging makakalimutin sa kung ano ang inyo at kung ano ang sa amin. Umalis ang mag-iina sa dining room. Iniwang nakatulala si Rick at nanginginig sa galit si Minerva. Gabi na, nang magkita-kita ang quadruplet sa garden. Malayo sa mga kamera na na-disable na ni Cyrus sa loob ng 10 minuto. Nakuha ko na ang listahan ng mga donor ni Rick. Kalahati sa kanila galing sa kumpanyang ghost-owned ni Minerva. Pinakita nito ang screen sa phone. So, ginagawa nila labandera ng pera mga charity? Parang gano'n na nga. Sagot ni Aris. Pero wag muna tayong gagalaw. Hayaan nating i-announce niya tayo sa charity ball. At si Minerva? Tanong ni Blaze. Gusto ko na makita ang mukha niya kapag nalaman niyang wala siyang legal na karapatan sa bahay na ito. Darating tayo dyan. Sabi ni Isabel na biglang sumulpot sa dilim. Sa ngayon, hayaan nating isipin nilang panalo sila. Ang pinakamasarap na ganti, yung nanggagaling sa ilalim ng kanilang mga paa, habang akala nila lumilipad sila. Tumingala sila sa mansyon.
Ang mga ilaw nito'y nagniningning, pero sa loob, ang mga haligi nagsisimula na ring mabulok. Ang sumunod na 2 araw ay tila isang laro ng chess, kung saan walang gustong tumira ng mali. Sa bawat sulok ng mansyon, nararamdaman ni Rick ang mga mata ng kanyang mga anak. Hindi sila sumisigaw, hindi sila nanggugulo, pero ang kanilang presensya ay tila isang mabigat na ulap na hindi umaalis. Nakatayo si Rick sa harap ng malawak na bintana ng kanyang study room. Hinihimas ang kanyang sentido. Sa labas, sa may swimming pool, nakikita niya si Danielle at Blaze na nag-uusap. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan ng dalawa. Pero ang bawat tawa ni Blaze, tila isang pangungutya sa kanya. Bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok si Cyrus. Bitbit ang isang tray ng tsaa. Sabi ni nanay, mukhang di ka nakatulog na maayos. Wika ni Cyrus. Inilapag niya ang tasa sa lamesa. Nang walang ingay, ang kanyang mga matay mabilis na dumaan sa mga papel na nakakalat sa ibabaw ng desk. Salamat, Cyrus. Sagot ni Rick. Pilit pinapakalma ang boses. Masyado lang madaming trabaho para sa campaign. Ang daming kailangang ayusin bago ang charity ball. Ang ball. Tango ni Cyrus. Lumakad siya patungo sa bookshelf ni Rick at hinawakan ng isang lumang libro. Narinig ko, darating daw si Governor Inares. Balita ko balak niyang bawiin ang endorsement niya sa'yo dahil sa mga lumalabas sa chismis tungkol sa hidden family mo. Nanigas si Rick sa kinatatayuan. Saan mo nakuha ang impormasyong yan? Humarap si Cyrus. Ang muka'y inosente pero ang mga matay malamig. Sa internet, Dad. Mabilis kumalat ang balita ngayon. Isang click lang, sira ang karir mo. Pero huwag ka mag-alala. Nandito naman kami para ayusin ang image mo, di ba? Hindi na hinintay ni Cyrus ang sagot ng ama. Lumabas na siya ng silid na may tipid ng ngiti. Iniwang mas lalong balisa ang senador. Sa kabilang bahagi ng bahay, sa loob ng walk-in closet, namumula ang mukha ni Minerva. Nakatayo siya sa harap ng salamin habang sinusukat ang isang mamahaling gown, pero hindi niya makuha ang tamang anggulo. Masyado masikip sa bewang. Reklamo ni Minerva sa kanyang assistant. Baka dahil sa sobrang stress, tita. Saad naman ang isa pa. Bigla namang sumandal sa hamba ng pintuan si Aris. Nakakataba daw ang cortisol. Tita. Nakapamulsa at pinapanood niya ang bawat galaw ng babae. Tumingin si Minerva sa salamin. Ang refleksyon niya ay katapat ng kay Aris. Anong ginagawa mo rito? This is my private space. Dumaan lang ako para ibigay ito. Sabi ni Aris, inabot ang isang maliit na kulay asul na sobre. Nakita ko sa mail kanina. Mukhang galing sa isang law firm sa isang probinsya. Kala ko baka importante. Mabilis na kinuha ni Minerva ang sobre. Pagkakita niya sa return address, bahagyang nanginig ang kanyang daliri. Salamat. Maaari ka na umalis. May problema ba, tita? Tanong ni Aris. Ang boses ay puno ng peking pag-aalala. Lumapit siya ng isang hakbang. Mukha ka nakakita ng multo. Alam mo, sa batas, ang mga multo na nakaraan ay madalas bumabalik kapag ang pundasyon ng isang bahay gawa sa kasinungalingan. Lumabas ka! Sigaw ni Minerva. Huminga ng malalim si Aris. Inayos ang kanyang suit jacket at tumalikod. As you wish, pero payong kaibigan lang. Basahin mo na mabuti ang fine print ng dokumentong yan. Baka kasi ang inakala mo sa'yo, matagal na palang pagmamay-ari ng iba. Nang sumapit ang hapon, nagkita-kita ang mag-ina sa greenhouse sa dulo ng property. Dito lang sila kampante dahil alam ni Cyrus na walang microphones na nakatanim. Naupo si Isabel sa isang silang kahoy. Pinapanood si Blaze na seryosong naglilinis ng kanyang baril. Isang kinahiligan nito bilang isang lisensyadong marksman. Nagsisimula na sila magpanik. Ulat ni Ares habang niluluwagan ang kanyang kurbata. Binigay ko na kay Minerva ang unang warning notice kunwari galing sa law firm. Akala niya totoong sapina. Si Rick naman, halos di na makakain. Pinasok ko na ang phone niya.
Kanina pa siya tawag ng tawag sa kanyang accountant. Mukhang nagtataka siya kung bakit may unaccounted withdrawals sa personal account niya. Dagdag ni Cyrus habang nakatutok sa kanyang laptop. Withdrawals. Tanong ni Daniel, nakasalukuyang nag-exercise sa tabi. Saan napupunta ang pera? Sa isang trust fund. Sa trust fund na nakapangalan sa iyo, Nay. Dahil ikaw ang legal wife. Lahat ng deposits na ginawa niya sa shared accounts niya noon, hindi niya naisara. Automatic ko napupunta sa bagong account na ginawa ko para sa iyo. Napangiti si Isabel. Hindi itong ngiti ng kagalakan, kundi ngiti ng isang taong matagal nang naghintay ng hustisya. Gusto ko siyang makitang gumagapang pero hindi pa ngayon. Nay, tawag ni Blaze, itinigil ang paglilinis ng baril at tumingin sa ina. Sigurado ka ba dito? Kapag sinimulan natin ito, wala nang balikan. Hinawakan ni Isabel ang kamay ni Blaze. Anak, 20 taon ako na nahimik. 20 taon akong umiiyak gabi-gabi. Habang iniisip kung paano ko kayo bubuhayin. Hindi ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa pagbawi ng dangal na ninakaw nila sa atin. Tumayo ang quadruplets. Pumalibot sa kanilang ina. 4 na lalaking binuo ang hirap at galit sa puso. Handang wasakin ng sino mang humarang sa kanilang daan. Ang engranding ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati, punong-puno ng nagniningning na mga chandelier. Ito ang gabi ni Rick Castillo. Suot ang kanyang pinakamahal na suit. Naglalakad siya sa gitna ng maimpluwensyang tao. Hawak ang kamay ni Isabel. Sa likuran nila, ang quadruplets ay tila mga anino. Desente, tahimik, at nakakatakot ang talino. Senador, ang gwagwapo ng mga anak mo. Bati ng isang business tycoon. Saan mo sila itinago ng ganito katagal? Pinag-aaral ko sila sa ibang bansa. Mabilis na sagot ni Rick. Sabay tapik sa balikat ni Aris. Gusto ko silang ihanda bago pumasok sa mundo natin. Aris here is already working with Justice Villarosa. Ngumiti si Aris. Isang ngiting hanggang labi lang. Dad always wanted the best for us, sir. Kahit malayo kami, nararamdaman namin ang suporta niya. Habang abala si Rick sa pagpapapicture, si Minerva ay nakatayo sa isang sulok. Halos madurog ang baso ng champagne sa higpit ng hawak. Nilapitan niya si Blaze. Tita, ba't mag-isa ka dito? Dapat nandun ka sa tabi ni Dad, di ba? Huwag mo kung simulang bata ka. Alam ko may binabala kayo. Hindi ako'y pinanganak kahapon. Tama ka naman. Bulong ni Blaze habang sumisimsim ng alak. Pero ang tanong, alam mo ba kung anong binabalak ng asawa mo? Nakita mo ba kung paano siya tumingin kay nanay kanina? Parang bumabalik ang lumang apoy. Ikaw, tita, mukha ka ng display. Umalis si Blaze bago pa makasagot si Minerva. Iniwan itong nanginginig sa selos. Sa kabilang dulo, si Cyrus ay nakaupo sa isang mesa kasama ang IT contractors ng gobyerno. Hindi siya nagpapakitang matalino. Nagpapanggap siyang lasing at careless sa kanyang mga kwento. Alam niyo, mahirap maging anak ng senador. Wika ni Cyrus, habang pasimpleng inilalagay ang isang USB rubber ducky sa laptop ng isa sa mga contractors na nakabukas sa ilalim ng lamesa. Laging kailangan perfect. Buti na lang may mga backup files ako na lahat ng transaction ni Dad para safe. Backup files? Tanong ng contractor at naging interesado. Oo, yung mga alam mo na. Yung hindi pinapakita sa COA. Biro ni Cyrus sabay kindat. Hindi alam ng contractor habang nag-uusap sila. Hinihigop na ng device si Cyrus ang lahat ng access codes sa database ng Castillo Holdings. Natapos ang gabi ng matagumpay para kay Rick. Walang iskandalo, walang pagsabog. Sa mata ng publiko sila ang ultimate power family. Pagbalik ng mansyon, pumasok si Rick sa kanyang study room. Abot tenga ang ngiti. That went well, Isabel. Ang galing mo umarte kanina. Mananalo tayo nito. Mananalo ka, Rick. Pagtatama ni Isabel habang tinatanggal ang kanyang hikaw. Pero siguraduhin mo nga mga tao na kapaligid sa'yo tapat pa din.
What do you mean? Si Minerva. Kanina pa siya nagtatanong sa mga bata kung magkano ang allowance na binibigay mo sa amin. Mukhang natatakot siyang mabawasan ang parte niya. Nagsalubong ang kilay ni Rick. Pagsasabihan ko siya. Sa kusina, nagtipo ng quadruplets. Si Daniel, nagbabantay sa pinto. Nakuha ko na ang ledger ng ghost companies. Si Minerva ang nakapirma sa lahat ng illegal na dokumento. Pero ang perang lumalabas galing sa campaign fund ni Rick. If we leak this, dalawa silang babagsak. Hindi pa sapat. Sabi ni Ares, kailangan natin ipakita kay Rick na si Minerva ang nagdanakaw sa kanya. Kailangan natin ipakita kay Minerva na si Rick ay balak siyang ilaglag para iligtas ang sarili. The divide and conquer strategy. Dagdag ni Blaze. Day, tawag ni Daniel kay Isabel na kapapasok lang. Kailan natin ilalabas ang alas tungkol sa kasal? Hayaan mo munang maubos ang pasensya ni Minerva. Gusto ko siya makitang magwala sa loob ng bahay na ito. Gusto ko siyang mapraning hanggang siya na mismo ang mag-impake. Kinabukasan, nagsimula ang gulo. Habang nag-aalmusal, isang sadyang leak na balita ang lumabas sa tablet ni Rick. Senator Castillo's chief consultant, Minerva Viñas, linked to anomalous government contracts? Rick, ano to? Ano to? Ba't pangalan ko lang yun nandun? Alam mo, ikaw ang nag-utos nito. Sigaw ni Minerva habang pinapakita ang balita. Binabaan ni Rick ang kanyang dyaryo. Malamig ang tingin. Wala akong kinalaman dyan, Minerva. Baka naman may ginagawa ka sa likod ko. Sabi ni Isabel mukha kang balisa sa mga nakaraang araw. Isabel? Nakikinig ka sa babaeng yan? Siya ang legal wife ko, Minerva. At sa tingin ko tama siya. Masyado ka na nagiging pabigat sa imahe ko. Tumayo si Minerva at tila sasabog sa galit. Lumingon siya sa quadruplets na tahimik na kumakain. Ang apat ay sabay-sabay na tumingin sa kanya. Mga tinging walang emosyon, maliban sa isang maliit na kislap ng tagumpay sa kanilang mga mata. Nagsisimula na ang lamat. At ang mansyong Castillo ay nagsisimula na ring manginig. Ang gabi sa mansyon ng mga Castillo, laging balot ng formalidad. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto ng study room ni Rick, ang hangin ay puno ng usok ng tabako at amoy ng ambisyon. Nakaupo si Rick sa kanyang leather chair. Tila isang hari na nagbibigay ng audience sa kanyang mga alagad. Sa harap niya, nakatayo ang apat na magkakapatid. Pinagmasdan niya ang mga ito. Mula sa matikas na tindig ni Ares, hanggang sa matatalas na mga mata ni Cyrus. Gusto ko ang pinakita niyo sa ball. Dahil sa inyo, tumaas ang rating ko sa survey ngayong umaga. You are good assets. If you keep this up, bibigyan ko kayo ng sarili niyong mga sasakyan. I'll even open a trust fund for each of you. Nagkatinginan sina Blaze at Daniel. Isang lihim ng ngisi ang dumaan sa labi ni Blaze. Sasakyan? Pera? Akala ni Rick mabibili niya ang 20 taon ng pangungulila sa pamamagitan ng material na bagay. Salamat, Dad. Sagot ni Ares. Ang boses ay saktong timpla ng paggalang at lamig. Pero hindi namin kailangan ng suhol. Gusto lang namin makatulong sa kampanya mo. After all, kapag nanalo ka, kami rin na makikinabang, di ba? Tumawa si Rick, isang malakas at mapagmataas na tawa. Exactly. Yan ang gusto ko sa inyo. Alam nyo kung saan nakalagay ang interes nyo. Ngayon umalis na kayo. May pag-uusapan kami ng tita Minerva nyo. Paglabas ng magkakapatid, hindi sila lumayo. Huminto sila sa hallway. Sapat lang para marinig ang boses ni Minerva na pumasok sa silid. Rick, ano yung balitang lumabas sa blog ni Johnson? Sinasabi roon na may mga ghost employees ang consultancy firm ko? Ikaw ang nag-utos na ilagay ang pangalan ng mga driver mo doon. Hinaan mo ang boses mo, Minerva. Issue lang yan, lilipas din. Ang mahalaga ngayon ay ang imahe ko kasama si Isabel. Huwag kang gagawa na eksena na ikakasira ng rating ko. Imahe? Paano naman ako? Ako ang kasama mo nung wala ka pa sa pwesto ngayon itong si Isabel ang bida sa bawat interview mo? Dahil siya ang kailangan ng publiko.
Magtiis ka. Kung ayaw mong mawala lahat ng luho mo, manahimik ka at sumunod sa akin. You're just a consultant, Minerva. Don't forget your place. Sa labas ng pinto, dahan-dahang inilabas ni Cyrus ang kanyang phone. Nakarecord ang bawat salitang binitiwan ni Rick. Step 1. The consultant is starting to feel like a mistress again. Kinabukasan, habang abala si Rick sa isang conference hall, lumapit si Daniel kay Minerva sa gilid ng swimming pool. Bitbit ni Daniel ang isang baso ng sariwang juice, isang peace offering. Tita, huwag mo sana isipin na kaaway mo kami. Simula ni Daniel, ang mukha ay tilang isang maamong tupa. Nakikita ko kung paano ka tratuhin ni Dad. Hindi tama yon. Pagkatapos sa lahat ng sakripisyo mo para sa kanya. Tumingin si Minerva kay Daniel, na tila naghahanap ng kakampi. Talaga? Nararamdaman mo yon? Opo, kagabi nga. Narinig ko si Dad na kausap ang lawyer niya. Sinasabi niya kung sakaling pumutok ang scandal sa ghost employees, kailangan daw may fall guy. At dahil pangalan mo nasa dokumento. Nanlaki ang mga mata ni Minerva. What? Gagawin niyo yun sa akin? Sana mali ang narinig ko, tita. Pero kung ako sa'yo, maghahanda na ako ng sarili kong backup. Mahirap na magtiwala sa taong ang tanging mahal ay ang sarili niyang trono. Habang nilalaso ni Daniel ang isipan ni Minerva, si Isabel naman ay nasa sala, tahimik na nagbabasa ng libro. Dumating si Rick, pagod pero bakas pa rin ang pagyayabang. Isabel, bukas may interview tayo sa Face the Nation. Gusto ko sabihin mo kung gaano ako naging mabuting ama, kahit malayo tayo sa isa't isa. Invent some stories about me sending letters or gifts. You know the drill. Utos ni Rick habang inaalis ang coat at ibinabato ito sa isang katulong. Ibinaba ni Isabel ang libro. Ba't kailangan ko magsinungaling, Rick? Hindi ba sapat na narito na kami? Hindi sapat na narito lang kayo. Kailangan kitang gawing saint, Isabel, para maging hero ako. Huwag kang magmagaling, Isabel. Isipin mo yung mga anak mo. Kung di dahil sa akin mula sila dito sa Maynila, nagtatanim pa rin sila ng kamote sa probinsya. Lumapit si Rick at hinawakan ang panga ni Isabel. Hindi masakit, pero puno ng pagbabanta. I made you. I can break you. Gawin mo ang trabaho mo bilang legal wife sa harap ng kamera at mabubuhay kayo ng marangya. Binitawan niya si Isabel at naglakad paakyat ng hagdan. Tumatawa ng mahina. Pag-alis ni Rick, lumabas si Aris mula sa likod ng kurtina. Ang kanyang mga matay nagniningas sa galit, pero pinapanatili ang kalmadong boses. Nay, narinig mo ba yun? Huminga ng malalim si Isabel. Tumingin sa kanyang panganay. Narinig ko, Aris. Yun ang huling pagkakataon. Nahahawakan niya ako ng ganun. Cyrus is already tracking his hidden offshore accounts, and Blaze is looking into the records of the people who disappeared during his first term as mayor. Hindi lang natin siya kukunan ng pera, Nay. Kukunan natin siya ng kung anong ikasisira ng buhay niya. Bawat buhay na pinatay niya at sinira. Panigurado magbabayad siya. Dahan-dahan lang, anak. Bulong ni Isabel habang nakatingin sa portrait ni Rick sa dingding. Gusto ko bago siya bumagsak, makita muna natin siya mawala ng lahat ng taong tapat sa kanya. I want him to look around and see nothing but enemies. Ang hapunan sa mansyon ng mga Kastilyo ay hindi para sa pagkakaisa. Ito'y para sa pagpapakitang tao. Nakaupo si Rick sa kabisera. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong dining hall, habang sadyang pinakikinggan ng mga katulong. Isabel, tikman mo itong steak. Galing pa itong Japan. Wika ni Rick sabay turo sa plato ng asawa. Noong nasa probinsya kayo, tuyo at kangkong ang kinakain nyo, hindi ba? Abay dapat magpasalamat kayo at isipan ko kayong pulutin at dalhin dito sa sibilisasyon. Hindi ko may boss si Isabel. Nanatili siyang nakayuko. Marahang hinihiwa ang pagkain. Ngunit sa ilalim ng lamesa, mahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang table napkin. Dad, pasensya na. Pero hindi naman kami namamalimos tong wala ka. Sabat ni Daniel.
Ang bunso na pinakamabilis na mawala ng pasensya. Tumawa ng nakakaloko si Rick. Pero tignan mo ang suot nyo ngayon. Ang kurbata mo, Daniel. Mas mahal pa sa kinikita ng nanay mo sa loob ng 1 taon sa bukid. Huwag kayo masyadong mapagmataas. Narito kayo dahil sa awa ko, kundi dahil sa imahe ko bilang senador. Baka sa kalsada pa rin kayo natutulog. Sa kabilang dulo, si Minerva ay nakangisi habang humihigop ng wine. Tama ang daddy nyo. Isipin nyo na lang itong isang charity project. You should be grateful na pinapayagan ko kayong tumira sa bahay ko. Habang patuloy sa pangungutya si Rick, si Cyrus ay hindi kumakain. Ang kanyang kanang kamay ay nasa ilalim ng lamesa. May hawak na maliit na device na konektado sa main server ng bahay. Ang kanyang mga matay nakatutok sa baso, pero ang isip niya ay nagbabasa ng lines of code. Cyrus, ba't di ka kumakain? Masyado ka bang nasisilaw sa kinang ng chandelier ko? Busog na ho ako. Busog na po ako sa kabutihang loob mo. Hindi alam ni Rick sa sandaling yon, ang device ni Cyrus ay kasalukuyang nag-i-encrypt ng digital certificates ng Castillo Holdings. Gamit ang legal na kapangyarihan ni Ares, bilang tauhan ng law firm, inihahanda na nila ang deed of absolute transfer. Nagagamit ng digital signature ni Rick na nakuha ni Cyrus mula sa kanyang opisina. Pagkatapos ng hapunan, pumasok si Rick sa kanyang study room kasama si Minerva. Mula sa labas, narinig ng magkakapatid ang malakas na tawanan ng dalawa. Ang dali nilang paikutin, Rick. Akala ni Isabel totoong tinatanggap mo na siya. Hayaan mo sila. Kapag nanalo ako sa eleksyon, itatapon ko na rin sila pabalik sa Leyte. Gagamitin ko lang ang kwento nila para makuha ang puso ng mga botante. Ang dating mahirap na pamilya iniligtas ng amang senador? Napakagandang tagline. Sa labas, nagkatinginan ng quadruplets. Si Aris sa may hawak ng folder. Si Blaze ay nakasandal sa pader. May matalim na tingin. At si Daniel ay handa ng sumugod kundi lang pinigilan ni Isabel. Hayaan niyo sila. Hayaan nating isipin nila na sila ang may hawak ng baraha. Pumasok ang mag-iina sa kwarto ni Cyrus, kung saan nagsilbing war room nila ang madilim na sulok. Aris, kumusta ang progress? Nay, tapos na ang unang phase. Dahil ikaw ang legal wife at walang record ng annulment, binaligtad ko ang mga dokumento ng Castillo Land Incorporated. Lumalabas sa lahat ng capital na ginamit ni Dad, itinuturing na conjugal assets. Ibig sabihin, kahit pangalan niya ang nasa titulo, ikaw ang co-owner. At sa nilagdaan niyang special power of attorney kanina, na akala niya para sa campaign funds, binigyan kanya ng buong karapatan na ilipat ang ownership sa pangalan mo. At sa side ng hacking, singit ni Cyrus, pinapakita ang screen na puno ng numbers. Napasok ko ng offshore accounts niya sa Cayman Islands. Inililipat ko na ang pondo sa isang trust fund na ikaw lang ang pwedeng humawak. Bukas na umaga, mapapansin niya ang bawas. Pero gagawin natin mukhang system maintenance lang. Paano si Minerva? Tanong ni Blaze. Si Minerva ang pinakamadaling parte. Lahat ng alahas at mamahaling gamit na binili ni Dad para sa kanya. Kinuha natin ang mga resibo. Gagamitin natin yan para ipakita na ninakaw niya ang pera ng kumpanya. In short, pag nanakaw ang itatawag natin sa bawat luhong tinatamasa niya. Huminga ng malalim si Isabel. Tumingin siya sa bintana ng mansyon. Tanawang syudad na tila, ilalim ng kanyang mga paa. Gusto niyang ipagmalaki na pinulot niya tayo. Sa mga susunod, kapag sumikat ang araw, siya naman ang pupulutin natin. Mula sa abo ng kanyang sariling ambisyon. Ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng study room ni Rick, tila hindi sapat para painitin ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang batok. Hindi niya alam kung bakit, pero kanina pa siya hindi mapakali. Nakatayo siya sa harap ng dambuhalang painting. Isang portrait kung saan nakasuot siya ng barong Tagalog. Mukhang kagalang-galang, mukhang makapangyarihan. Senator, narito na ang papeles para sa bagong acquisition sa Forbes Park. Ulat ng kanyang sekretarya sa intercom. Ipasok mo. Maikling tugon ni Rick. Pumasok ang sekretarya pero kasunod dito'y si Aris. Bit-bit ng panganay ang isang manipis sa folder
at isang tasa ng kape na siya mismo ang nagtimpla. Dad, pinatimpla ka ni nanay. Masyado ka raw kasing sub-sub sa trabaho. Wika ni Aris. Inilapag niya ang kape sa lamesa. Sadyang itinabi niya ito sa mga papeles na pipirmahan pa lang ni Rick. Salamat. Aris, sige mo itong bagong property. Ito ang magiging susunod na rest house natin. Siyempre, kailangan ng space para sa inyong apat. Ipinapakita ko lang sa inyo na kapag sumunod kayo sa akin, walang hanggan ang luho nyo. Huminga ng malalim si Aris. Pinagmasdan ng kanyang ama na tila isang haring nagyayabang ng kanyang kaharian. Ang bawat pirma nito sa dokumentong yon, isang hakbang patungo sa labas ng pintong ito. Napakaganda, Dad. Sagot ni Aris. Pero sigurado ka ba na sa'yo lahat ng ito? Sa dami ng kinakaharap mong issue sa campaign fund, baka mas mabuti ipahiram mo muna ang mga pangalan ng properties na ito sa isang taong hindi pwedeng questionin ng batas. Kumunot ang noon ni Rick. Ano ibig mo sabihin? Ang asawa mo, si nanay. Wala makakapagsabi na galing korupsyon ng pera kung ang legal wife ang may-ari ng mga titulo. It's a classic move, Dad. Protection of assets. Natigilan si Rick. Tama si Aris. Sino nga ba ang magdududa sa isang tahimik at probinsyanang si Isabel? Sa paningin ng mundo, si Isabel ay walang alam sa pera. Pag-iisipan ko. Sabi ni Rick, bagaman sa loob niya kumbinsido na siya. Sige na, lumabas ka na. Ipadala mo rito si Cyrus. May ipapacheck ako system sa bangko ko. Sa labas ng pinto, nakasalubong ni Aris si Blaze na kanina pa nakikinig. Kagat na kagat ang matanda. Bulong ni Blaze. Akala niya talaga ginagamit niya tayo para itago ang dumi niya. Yun ang gusto natin isipin niya, di ba? Sagot ni Aris. Daniel, kumusta sa dulo? Sa kabilang panig ng hallway, si Daniel ay kasalukuyang nasa labas ng walk-in closet ni Minerva. Naririnig niya ang pagtatalo ni Minerva at ng isang property agent sa telepono. What do you mean on hold and title transfer? Binayaran na yun ni Rick. I want that condo unit under my name by Friday. Tita, may problema ba? Tanong ni Daniel habang sumasandal sa hamba ng pinto. May hawak na mansanas at prenting kumakagat dito. Wala kang pakialam, Daniel. Bumalik ka na sa lungga mo. Galit ka yata, tita. Narinig ko kasi si Dad kanina sa study room. Sabi niya lahat daw ng mga extravagant gifts na binigay niya sa nito nakaraang buwan. Kailangan bawiin muna. Masyado raw kasi mainit sa mata ng media. Baka raw isipin ng mga tao na winawaldas niya ang pera para sa mistress. Mistress? Namula ang mukha ni Minerva. 20 taon kami nagsama, hindi ako kabet. Sa papel, tita, yun ka. At sa utos si Dad kanina, mukhang ang legal wife mo na mag-aalaga ng mga properties na yan. Safety protocol daw. Padabog na isinara ni Minerva ang pinto. Alam ni Daniel na ang susunod na gagawin ng babae ay susugurin si Rick. At yun ang kailangan nila. Isang magulong bahay para hindi nila mapansin ang dahan-dahang paglipat ng bilyon-bilyong pondo. Gabi na magkita-kita ang magkakapatid sa silid ni Cyrus. Ang mga monitor ay nagniningning sa dilim. Nagpapakita ng mga bank accounts na unti-unting nagbabago ang status mula sa active tungo sa transfer pending. Aris, nakuha ko na ang authorization. Dahil sa kape na tinimpla mo kanina, nakuha ko ang fingerprints niya sa tasa. Ginamit ko yun para i-unlock ang encrypted vault niya sa laptop. Good. Ilang percent ang nailipat kay nanay? 60% ng Castillo Holding shares. Nakapangalan na kay Isabel Castillo. Ang mga titulo ng mansyong ito, pati ang 3 gusali sa Makati, kasalukuyang nasa proseso ng correction of ownership sa Registry of Deeds. Ginamit ko ang marriage contract ni nanay bilang primary document. Dahil walang annulment, iligal ang anumang pag-aaring nakapangalan lang kay Rick na walang pirma ni nanay. Pumasok si Isabel sa silid. Sa dilim ng kanyang mga mata, nakikita niya ang sariling liwanag. Nay, bukas sa umaga,
Kapag nag-check ng balanse si Rick para sa campaign ads niya, makikita niyang zero na ang account niya. Huwag muna. Gusto ko muna siya makitang magyabang mula sa interview bukas ng hapon. Gusto ko habang sinasabi niya sa buong mundo kung gaano siya kayaman at kamakapangyarihan. Doon niya mararamdaman na wala na siya kahit isang sentimo. At si Minerva? Tanong ni Daniel. Si Minerva? Siya magpapalaya sa sarili niya. Padalhan mo siya ng mensahe, Cyrus. Gamitin mo ang numero ni Rick. Sabihin mo sa kanya na tapos na ang kontrata niya. Ngumiti ang quadruplets, isang mapanganib ng ngiti. Ang paghihigante ay hindi lang tungkol sa pananakit. Ito'y tungkol sa pagbawi ng lahat ng bagay na akala ng kaaway, pag-aari niya habang buhay. Ang umagay nagsisimula sa isang hindi may paliwanag na katahimikan. Sa dining hall, nakaupo si Rick, tila isang emperor na naghihintay ng kanyang almusal. Ngunit sa halip na ang kanyang paboritong kape, isang pirasong papel ang inilapag ni Aris sa tapat niya. Ano ito? Ang bill para sa maintenance ng mga server ng Castillo Holdings, Dad. Sagot ni Aris habang prenteng naupo sa tapat nito. Ayaw kasing tanggapin ang credit card mo kanina madaling araw. Sabi ng bangko, account restricted. Bahagyang natawa si Rick. Isang tawang tunog ng kayabangan. Restricted? Baka nagkamali lang ang system. Masyado malaki ang laman ng account yan para ma-restrict. Baka nakalimutan mo, Aris. Ako ang pinakamalaking depositor sa bangkong yan. Siguro nga, Dad, pero alam mo naman, ang mga bangko ngayon masyado maingat. Lalo na kapag may nakita silang unauthorized movements ng funds. Anong unauthorized movement? Cyrus, ayusin mo yan. May interview ako mamayang hapon. Kailangan ko mag-transfer ng pondo para sa airtime slots ng commercial ko. Di ko magagawa, Dad eh. Wika ni Cyrus at ang kanyang mga mata na natiling nakatutok sa screen. Hindi na ako ang system administrator. Ang credentials mo pinalitan na. Sinong nagpalit? Sa sandaling yun, pumasok si Isabel. Tahimik siyang naglakad patungo sa upuan sa tapat ni Rick. Sa kanyang likuran ay si Blaze at Daniel. Tila dalawang gwardyang nakabantay sa bawat galaw ng ama. Ako? Rick? Napanganga si Rick sa sagot ni Isabel. Ikaw? Isabel, ano alam mo sa system? Anong kalokohan ito? Hindi ito kalokohan. Singit ni Aris habang tinutulak ang folder patungo kay Rick. Basahin mo. Lahat ng accounts na nakapangalan sa Castillo Holdings nailipat sa ilalim ng pangalan ni Isabel Castillo bilang sole signatory. Ginamit namin ang marriage contract niyo bilang patunay na ang lahat ng ari-ari ang nakuha mo sa loob ng 20 taon, conjugal assets, at dahil walang annulment, kailangan ng pirma ni nanay sa bawat sentimong lalabas. You backstab me? Singhal ni Rick at ang kanyang mukha ay halos kasing pula na ng dugo. Isabel, utang mo sa akin ang buhay mo. Pinulot ko lang kayo sa putikan. Hindi kami pinulot, Rick. Binabawi lang namin ang ninakaw mo. Ang bawat gabing umiiyak ako habang iniisip kung paano ko pakakainin ng mga anak ko. Habang ikaw, nagpapakasasa ka sa yaman kasama ang babae mo. Tapos na yun. Sa gitna ng sigawan, bumaba si Minerva mula sa itaas. Bitbit ang isang designer bag. Rick, ano itong text na natanggap ko? Sinasabi dito na binawi mo na ang authorization ko sa kondo sa Taguig. At bakit ayaw gumana ng card ko sa mall kanina? Lumingon si Rick sa kanya. Ang galit niya ay tila gustong sumabog. Hindi ko alam, Minerva. Itanong mo sa mag-iinang ito. Tita Minerva. Singit ni Daniel nang may nakakaasar ng ngiti. Huwag kang mag-alala. Ang kondo na sinasabi mo nakapangalan na rin yan kay nanay. Pati na rin ang kotseng ginagamit mo at ang mga alahas sa suot mo ngayon. Actually, ayon sa record, sa mga alahas na yan ay binili gamit ang corporate funds. At dahil si nanay na ang may-ari ng kumpanya, maaari ka namin kasuhan ng theft. Kung di mo yan isusuko ngayon din. Ano? Halos mapatili. Si Minerva. Rick, gawan mo ng paraan. Palayasin mo sila. Hindi niya kami mapalayas, Tita Minerva. Dahil ang mansyong ito, ang mismong kinatatayuan ninyo, nakapangalan na rin kay Isabel Castillo.
Sa madaling salita kayo nakikitira dito. Napaatras si Rick. Napakapit sa lamesa. Ang kanyang mundo na binuo sa loob ng 2 dekada, tila isang castle of cards na gumuho sa isang ihip lang. Aris, Cyrus, mga anak ko kayo. Pakiusap ni Rick. Ang yabang ay unti-unti nang napapalitan ng desperasyon. Huwag niyo itong gawin sa akin. Masisira ang kumpanya ko, masisira ang pangalan natin. Pangalan natin? Tanong ni Aris. Kailan mo ba itinuring na Kastilyo? Ang tulad ko at ang mga kapatid ko at si nanay. Nung tinatago mo kami sa probinsya? Nung sinasabi mo sa media na pinulot mo lang kami? Rick, wika ni Isabel habang tumatayo. May interview ka pa, di ba? Sige na, pumunta ka na. Pero huwag mo asahang may sasakyan maghahatid sa'yo. Lahat ng drivers sa akin na sumusunod. Lahat ng accounts mo. 0 na. Isabel, hindi ba pwedeng gawin ito? Wala kang karapatan. Ako ang legal na asawa, Minerva. At sa bahay na ito, ang mga sampid sa labas natutulog. Gabi na pero ang tensyon sa mansyon ay hindi humuhupa. Si Rick, nakakulong sa kanyang study room at pilit tinatawagan ang kanyang mga abogado. Ngunit isa-isa silang hindi sumasagot. Si Aris, nauna nang nakipag-usap sa mga ito. Bitbit ang mas malaking offer mula sa kumpanya ni Justice Villarosa. Sa kabilang dulo ng mansyon, si Minerva ay abala sa pag-iimpake. Umiiyak, galit at takot. Sinubukan niyang kumuha ng ilang mamahaling gamit, pero sa bawat takbang niya nakabantay ang mga tauhan ni Daniel. Yan lang ang pwede ilabas, tita. Ang mga bags na yan, binilihan gamit ang credit card ni Dad na conjugal property ni Nanay. Iwan mo yan. Pati ba naman ito? Sigaw ni Minerva habang hawak ng isang Hermes bag. Pati yan. Gusto mo ba lumabas dito na may posas? O gusto mo lumabas na naglalakad lang? Pumili ka. Sa huli, lumabas si Minerva ng mansyon na bitbit ang isang maliit na bag ng mga personal na damit. Walang sasakyan, walang pera. At walang Rick na magliligtas sa kanya. Ang babaeng nagmamataas sa loob ng 2 dekada, naglalakad na ngayon sa madilim na kalsada ng subdivision. Mag-isa at talunan. Ang mansyon na dati puno ng yabang ni Rick, tila isang malamig na katedral. Wala na ang boses si Minerva na lagi nag-uutos. Wala na ang mga katulong na yumuyukod sa kanya. Sa halip ang mga ito'y nakatitig ngayon kay Isabel. Si Rick, nakaupo sa sahig ng kanyang study room. Nakakalat ang mga papeles na nagpapatunay na wala na siyang kontrol sa sarili niyang kumpanya. Sinubukan niya uminom ng whiskey, pero kahit ang alak sa bar, nakalock na. Bumukas ang pinto, pumasok ang quadruplets. Ang kanilang mga hakbang ay tila tunog ng hatol ng kamatayan. Si Aris ang nangunguna. Bitbit ang isang huling dokumento. Anong kailangan ninyo? Paos na tanong ni Rick. Ang kanyang kurbata ay maluwag na, ang buhok ay gulo-gulo, malayo sa imahe ng isang kagalang-galang na senador. Kailangan mo itong pirmahan, Dad. Isang official statement na naglalabas sa'yo sa darating na eleksyon. Health reasons. Yun ang sasabihin natin sa publiko. Hindi! Hindi ko gagawin yan. Sigaw ni Rick. Pilit na tumatayo pero nanghihina ang kanyang tuhod. Yan na lang ang natitira sa akin. Kapag nawala ang eleksyon, wala na akong silbi. Wala ka naman talaga silbi. Ang tanging silbi mo, maging babala sa mga taong akala pwede tapakan ng pamilya nila para sa kapangyarihan. Singit ni Blaze habang sumasandal sa bookshelves. Lumapit si Cyrus. Pinakita ang kanyang tablet. Tingnan mo ito. Nakaschedule na ang pag-release na lahat ng offshore account transaction mo bukas sa media. 8:00 ng umaga. Ang mga ghost employees sa mga dummy companies na ginamit mo para itago ang dumi mo. Lahat yan. Nasa dulo na ng daliri ko. One click. Hindi lang eleksyon na mawawala sa'yo. Mabubulok ka sa kulungan. Wag. Cyrus anak, pakiusap. Nagsimulang manginig ang boses ni Rick. Tumingin siya kay Daniel, ang bunso, na dati tinitignan niya bilang pinakamahina.
Daniel, sabihin mo sa nanay mo babawi ako. Ibibigay ko ang lahat, mag-uumpisa tayo ulit. Mag-uumpisa ulit? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Daniel. Nung 5 taong gulang kami at nagkasakit si Blaze, nasan ka? Nung kailangan ni nanay ng pambayad sa matrikula namin at nagmamakaawa siya sa opisina mo, pero pinagtabuyan mo siya gamit ang security mo, nasan ka? Ngayon ka magsasabi na mag-uumpisa tayo ulit? Pumasok si Isabel. Tahimik siyang tumayo sa gitna ng 4 na anak. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang pakiusap. Rick. Dahan-dahang lumuhod si Rick sa harap ng asawa. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Isabel. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa makintab na sapatos ng babae. Isabel, patawarin mo ko. Nagkamali ako, Akala ko kontrolado ko ang lahat. Pakiusap, huwag niyo ako itapon sa kalsada. Tiningnan siya ni Isabel ng walang anumang emosyon. Walang galit, walang saya, puro lamang kawalan. Yan din ang sinabi ko sa'yo 20 taon na nakakaraan, Rick. Habang bitbit ko ang 4 mong anak sa gitna ng ulan. Nakiusap ako na wag mo kaming itapon. Pero anong ginawa mo? Pinaharurot mo ang sasakyan mo at iniwan mo kaming humihingi ng tulong sa putikan. Pirmahan niya na dapat to. Sabi ni Aris habang inaabot ang panulat kay Rick. Sa nanginginig na kamay, pinirmahan ni Rick ang dokumento. Ang kanyang pag-atras sa politika. Ang kanyang pag-amin sa pagkakamali. Hindi para sa publiko, kundi bilang alas ng kanyang pamilya laban sa kanya. Tapos na. Wika ni Cyrus matapos iskan ang dokumento. Ngayon, Rick, sabi ni Isabel habang dahan-dahang binabawi ang kanyang damit mula sa hawak ng asawa. Maaari ka nang umalis. Lahat ng gamit mo ay nasa labas. Mga damit na binili mo gamit ang pera ng taong bayan, iwan mo dito. Ipapamigay namin yan sa mga totoong nangangailangan. Saan ako pupunta? Kung saan mo kami iniwan nun? Sagot ni Blaze. Sa kawalan. Inalalayan ng mga security guards na ngayon ay binabayaran na ni Isabel si Rick palabas ng mansyon. Nakasuot lamang siya ng simpleng puting t-shirt at pantalon. Walang sapatos, walang pitaka. Habang naglalakad siya sa driveway, nakita niya sa gate ang mga gamit na nakasilid sa sako ng simento. Isang huling insulto mula sa kanyang mga anak. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa mansyon. Nakatayo ang quadruplets at si Isabel sa balkonahe. Pinapanood ang kanyang paglayas. Ang pamilyang itinakwil niya. Ang pamilyang tinawag niyang pinulot lamang. Ang siyang kumuha ng lahat sa kanya. Ang gabi pagkatapos mapirmahan ang pag-atras ni Rick, hindi naging tahimik. Sa loob ng mansyon nagsimula ang paglilinis. Hindi lang ng mga kagamitan, kundi ng mga alaala. Pinanood ni Isabel ang mga tauhan habang tinatanggal ang dambuhalang portrait ni Rick sa sala. Ang pagbagsak ng frame sa sahig ay lumika ng isang tunog na tila musika sa kanyang pandinig. Ingatan niyo ang sahig. Ayoko magkaroon ng gasgas ang bahay ni nanay. Dahil sa mukha ng lalaking yan. Samantala, sa isang maliit at murang motel sa gilid ng highway, doon namamalagi si Minerva. Ang hangin ay amoy lupa at sigarilyo, malayo sa amoy ng lavender, at mamahaling pabango na kinasanayan niya. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Tinititigan ng huling 500 piso sa mesa. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Hello? Mabilis niyang sagot. Umaasang si Rick yun na may dalang balita ng tagumpay. Kumusta ang unang gabi sa labas, tita? Boses ni Daniel ang sumalubong sa kanya. May kasama itong tunog ng paghigop ng kape. Daniel, hayop kayo. Nasaan si Rick? Ipakausap pa sa akin ng daddy mo. Daddy ko? Kasalukuyan siyang nangunguha ng gamit na hindi pa namin pinatapon. Pero huwag ka umasa, tita. Wala na siya ibibigay sa'yo. In fact, nalaman namin na may mga alahas kapag tinatago sa isang vault sa labas. Gusto mo bang i-report ko yun sa polis bilang pagnanakaw sa Castillo Holdings? O kusang loob mo ibabalik kay nanay? Wala kayong ebidensya! Meron kaming hawak, tita. Si Cyrus, nakita niya bawat transaction mo sa jeweler mo sa Hong Kong. Lahat yun pera ni nanay. Pera ni nanay ang ginamit mo. Bibigyan ka namin ng 1 oras. Iuwi mo ang susi ng vault sa reception ng motel mo.
Kung hindi, baka sa presinto ka na magalmusal bukas. Pinatayan siya ni Daniel. Napahikbi si Minerva. Ang kapangyarihang akala niya'y hawak niya habang buhay. Naglaho na parang bula. Sa mansyon, pumasok si Aris sa study room, kung saan nakaupo pa rin si Rick, nakatitig sa kawalan. Ang dati nitong magarang lamesa, wala na ring laman. Pati ang computer kinuha na ni Cyrus. Ba't di ka pa umaalis, Dad? Ang taxi na tinawagan namin para sa'yo, nasa labas na. Huwag kang mag-alala, paid na yun hanggang sa terminal ng bus. Lumingon si Rick, ang kanyang mga matay puno ng pait. Aris, ikaw ang panganay. Ikaw ang dapat na nakakaalam. Lahat ng ginawa ko para sa inyo yan. Para maging makapangyarihan ng pangalang Castillo. Ginawa mo yun para sa sarili mo, Rick. Gusto mo maging hari, kaya ginawa mong alipin ang sarili mong asawa at mga anak. Ngayon ikaw ang walang kaharian. Ang pangalang Castillo, iingatan namin yan. Pero hindi dahil sa'yo. Iingatan namin yan dahil sa sakripisyo ni nanay. Saan ako pupunta? Sa lugar kung saan ka nagsimula. Pinadalhan ka namin ng tiket pabalik sa probinsya. May maliit na kubo doon. Yung dating tinutuluyan namin ng panahong hindi ka nagpapadala ng sustento. Doon ka tumira. Doon mo mararanasan kung paano mabuhay sa bawat sentimong pinaghirapan. Hindi niyo pwedeng gawin to, senador ako! Dati yun. Ngayon isa ka na lang taong may utang sa amin ng 20 taon ng buhay. At sinisingil na namin ang utang na yan. Inalalayan nila si Rick palabas. Sa main door nakatayo si Isabel. Binuksan niya ito sa harap ni Rick. Isang maliit na box. Laman nito ang kanilang lumang wedding ring. Yung gawa sa simpleng ginto na binili nila nung wala pa silang pera. Ito lang ay babalik ko sa Rick. Ito lang ang tanging bagay na may katotohanan sa pagitan natin dalawa. Bago ka nilamon ang ambisyon mo. Itago mo yan. Ipapaalala niya sa iyo lahat ng bagay na sinira mo. Inilagay ni Isabel ang singsing sa palad ni Rick at isinara ang kamay. Habang naglalakad si Rick patungo sa taxi, ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Ang mga guards na dati yumuyukod sa kanya, hindi man lang tumitingin. Ang mga ilaw ng mansyon ay tila isa-isang namamatay sa kanyang likuran. Unti-unting binubura ang bakas niya sa mundong yon. Nang pumasok siya sa taxi, tumingin siya sa bintana. Nakita niya ang 4 niyang anak, ang quadruplets na nakatayo sa tabi ni Isabel. Tapos na ba, Nay? Hindi pa. Nagsisimula pa lang ang buhay natin. At sa pagkakataong ito, tayo na magsusulat ng sarili nating kwento. Ang gabi pagkatapos papatalsik si Rick at Minerva sa mansyon, hindi naging tahimik para sa naiwan. Nagsimula ang exorcism ng mga alaala. Pinanood ni Isabel ang mga tauhan na inaasikaso lahat. Ang pagbagsak ng mabigat na frame sa marmol ng sahig, lumika ng tunog. Samantala, sa isang madilim na kalsada, malapit sa terminal ng bus, nakaupo roon si Minerva sa ibabaw ng kanyang nag-iisang maleta. Ang kanyang designer dress may mantsa ng putik dahil sa ulan kanina. Sinubukan niyang tumawag ng Grab, pero ang kanyang account deactivated dahil ang credit card na nakakabit doon ay pinablock na ni Cyrus. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Hello, Rick, sunduin mo ko! Sigaw ni Minerva. Umaasang ang lalaking bilyonaryo pa rin ang kausap. Maling tao, tita. Tumawag lang ako ulit para sabihin ang mga alahas na tinago mo sa loob ng bra mo bago ka lumabas. Nakita yan sa CCTV. May mga pulis na papunta dyan sa terminal para kunin ang stolen assets ng Castillo Holdings. Gusto mo bang sumuko na maayos? O gusto mong kalad ka rin kanila sa harap ng mga pasahero? Nabitawan ni Minerva ang kanyang phone. Sa malayo, nakita niya ang asul at pulang ilaw ng patrol car. Ang babaeng dati kinatatakutan ng mga empleyado ng Senado, tumakbo patungo sa madilim na eskinita, bitbit ang bigat ng sariling kasalanan. Sa loob ng isang lumang bus na bumabiyahe patungong Leyte, nakaupo si Rick sa pinakalikuran. Ang hangin sa loob ng bus ay amoy pawis at usok. Malayo sa amoy ng mamahaling leather ng kanyang SUV. Katabi niya ang isang lalaki may bitbit na manok panabong. Mainit ba, boss? Ganyan talagang biyaheng probinsya. Di gaya ng Maynila, di aircon.
Hindi tumingin si Rick. Nakatitig lang siya sa kanyang palad na nanginginig. Sa loob ng 20 taon, ang kamay na ito'y humahawak ng ballpen, na ginto, at baso ng mamahaling alak. Ngayon ang tanging hawak niya ay ang sako ng lumang damit na itinira sa kanya ng mga anak. Nang dumaan ang bus sa tapat na malaking billboard sa highway, nakita ni Rick ang sarili niyang muka. Ito ang campaign ad na ipinagawa niya noong nakaraang buwan. Ngunit ngayon, ang billboard ay may malaking cancelled na marka sa gitna. Ang kanyang pangalan ay binaboy ng mga vandal at ang kanyang mukha ay punong-puno ng putik. Madaling araw na makarating siya sa baryo. Ang kubong itinuro ni na Cyrus ay ang mismong kubong tinuluyan ni na Isabel noong unang taon nila nung iniwan niya ang mga ito. Pumasok si Rick at naupo sa sahig. Sa gitna ng lamesa, nakita niya isang maliit na sobre. Binuksan niya ito at tumambad ang isang resibo. Isang resibo ng matrikula mula ng kolehiyo si Aris. May nakasulat sa gilid. Ito yung resibong di mo binayaran. Kaya muntik na ako mapatalsik sa school. Pinatago ni nanay sa akin para raw hindi ko makalimutan kung gaano kakabait. Ngayon ikaw naman ang magtago niyan. Yan ang magpapaalala sa'yo na ang bawat pagkakataong pinagkait mo sa amin ay ang pagkakataong kinuha namin pabalik ng may interes. Napaiyak si Rick. Hindi ito iyak ng pagsisisi, kundi iyak na isang taong napagtanto na wala siyang audience. Ang kanyang pagiging senador, ang kanyang yaman, ang kanyang yabang, lahat yun ay walang kwenta sa gitna ng kadiliman ng kubong yon. Samantala, sa Maynila, nagtipon ng quadruplet sa balkoni ng mansyon. Inilabas ni Cyrus ang isang tablet at pinindot ang delete all sa huling folder ng mga backup files ni Rick. Wala na. Wala nang baka si Rick Castillo sa digital world. Ang tanging matitira ay ang record niya at ang kanyang pagbagsak. Nay, tawag ni Blaze kay Isabel na kalalabas lang. Suot ang isang simpleng puting bestida. Gusto mo ba ipasara natin ang gate? Wag, hayaan natin nakabukas. Para malaman ng lahat na ang bahay na ito ay hindi nakuta ng isang mandaraya, kundi tahanan ng mga taong marunong lumaban. Inabot ni Aris ang isang baso ng champagne sa kanyang ina. Para sa iyo, Nay. Para sa 20 taon mong pagtitiis. Ang alingaw-ngaw ng pag-iisa ni Rick, hindi na nila naririnig. Ang tanging nangingibabaw ay ang tunog ng kanilang pagkakaisa. Ilang taon ang lumipas mula nang lisanin ni Rick ang mansyon. Sa loob ng panahong yon, hindi tumigil ang quadruplets. Si Aris, naging paboritong paksa ng mga balita. Hindi bilang anak ng isang bagsak na senador, kundi bilang abogadong naglantad ng pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng bansa. Sa kabilang banda, si Cyrus ay abala sa pag-rebrand ng lahat ng kumpanyang kinuha nila. Ang pangalang Castillo Holdings ay binura na. Ngayon, ito ay kilala na bilang Isabel Integrated Ventures. Lahat ng illegal na koneksyon ni Rick ay pinutol. Lahat ng mga tauhang naging konsentidor sa kanyang mga nakatagong gawain, isa-isang sinampahan ng kaso. Nay, tapos na ang audit sa Forbes Park property. Naibenta na namin ito. Ang proceeds ay dumiretso sa scholarship fund ng Quadruplets Foundation. Tumango si Isabel. Mabuti. Tumango ng maayos si Isabel at sa gitna ng kanilang pag-uusap, dumating si Daniel, bitbit ang isang lumang dyaryo. Naitignan mo ito. Nasa pahin natin. Isang maliit na balita ang nakasulat. Former senator spotted wandering around in a remote village. Walang litrato. Isang maikling talata lang. Sinasabing ang dating makapangyarihang tao, nakikitang namamasada ng kariton para magkaroon ng pambili ng bigas. Hayaan niya siya, ang hustisya ay hindi laging kulungan. Minsan, ang hustisya ay hayaan ng isang taong maranasan ng buhay na ipinaranas niya sa iba. Dumating ang araw ng inaugurasyon ng Isabel Castillo Center for Women and Children. Ang dating mansyon na simbolo ng kapangyarihan at pagtataksil ni Rick ay binago na. Ang mga kwarto na puno ng mamahaling gamit ni Minerva, naging silid-aralan at klinika. Sa harap ng gate, kung saan dati nakaparada ang bulletproof na SUV ni Rick,
Nakatayo ang isang rebulto ng isang inang may 4 na anak. Isang simbolo ng katatagan. Ladies and gentlemen, panimula ni Aris sa harap ng podium. Ngayong araw, formal nating binubuksan ang pintong ito. Hindi para sa isang pamilya, kundi para sa lahat ng pamilyang nakaranas ng pang-aapi. Ang bahay na ito ay itinayo sa kasinungalingan pero ngayon, mananatili ito nakatayo sa katotohanan. Habang nagpapalakpakan ng mga tao, nakita ni Isabel ang 4 na anak. Si Aris, ang kanyang talino. Si Blaze, ang kanyang tapang. Si Cyrus, ang kanyang mga mata sa dilim. At si Daniel, ang kanyang puso. Sila ang 4 na haligi na nagligtas sa kanya. Nay, para sa ito. Para sa lahat ng gabi na hindi ka natulog. Para lang masiguro na may kinabukasan kami. Pagkagupit ng ribbon, sabay-sabay din ang pagpapalipad ng puting kalapati. Isang bagong simula. Sa kabilang panig ng mundo, sa loob ng isang madilim na selda, narinig ni Minerva ang tunog ng palakpakan mula sa maliit na TV sa labas ng rehas. Nakita niya si Isabel. Nagniningning, ginagalang, malaya. Napahagulhol siya habang yakap ang tuhod. Wala na siyang kahit ano. Kahit ang kanyang pangalan naging katumbas na ng kahihiyan. At sa malayo, sa isang liblib na baryo sa Leyte, nakatayo si Rick sa gitna ng bukid habang umuulan. Ang kanyang mga paay nakabaon sa putik. Tumingala siya sa langit. Hinahayaan ng ulan na humugas sa kanyang mga luha. Naaalala niya ang araw na iniwan niya sina Isabel sa gitna ng ulan. 20 taon ang nakararaan. Ngayon, siya naman na mag-isa sa ulan. Walang sasakyan darating para sunduin siya. Walang anak na tatawag sa kanya na dad. Wala nang Rick Castillo. Tanging ang anino na lang niya ang naroon. Huminga ng malalim si Isabel habang pinagmamasdan ng kanyang mga anak na nakikihalubilo sa mga tao. Sa wakas, ang kwento nila'y hindi na tungkol sa paghihigante. Ito'y tungkol sa pagmamahal na kayang bumawi ng lahat ng nawala. Tapos na tayo, Rick. At sa pagkakataong ito, kami ang nanalo. Sa huling pagkakataon, ang gate ng mansyon ay sumara. Ngunit hindi para magtago ng sikreto, kundi para maging proteksyon ng mga taong nangangailangan. Ang quadruplets ay naglakad palayo kasama ang kanilang ina, patungo sa isang kinabukasan na sila na ang may-ari. The end.